Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Maaari po naming samahan kayo hanggang sa labasan. Hindi na. Kaya ko nang mag-isa. Ang sobre na naglalaman ng 10,000 piso ay pakiramdam ko'y hindi sapat, halos walang saysay sa aking mga kamay. Mula sa bangko, diretso akong pumunta sa aking karaniwang bangko at nagbayad ng upa. Sa sandaling matanggap ko ang resibo mula sa teller, kaunti ay lumuwag ang bigat sa aking dibdib. Hindi pa ako palalayasin ngayong buwan. Iyan lamang at kahiyahiya ang aking naramdamang kaginhawahan sa ganoon kadaling bagay. 2 araw pagkatapos, habang nakaupo ako sa aking mesa at tinitingnan ang aking hindi pa tapos na burda, tumunog ang aking telepono. Hindi kilala ang numero. Akala ko'y sales call kaya halos hayaan ko na. Ngunit may kumukurot sa dibdib ko kaya pinindot ko ang sagot. Si Santos Azumi po ba ito? Oo. Bakit po? Hindi ko alam noon na ang tawag na iyon ay simula ng lahat ng bagay na magbabago ng aking buhay. Ang pangalan ko ay Azumi Santos. 29 na taong gulang. Wala akong pamilya, nag-iisa ako sa mundong ito. Kapag sinabi ko iyon, karamihan sa tao ay nangangapa ng sasabihin at nailang. Pero kung tutuusin, matagal na akong nasanay sa pag-iisa. 3 taong gulang ako nang mamatay ang aking mga magulang, iyon ang sinabi sa akin. Hindi sinabi ng sinuman ang detalye, at hindi rin naman ako naghanap. Pagkatapos ng aksidente, lumipat-lipat ako sa mga kamag-anak. Hindi man tuwirang sinabi na ako'y sagabal, ngunit alam kong hindi rin naman ako masayang tinatanggap kahit saan. Matapos ang high school, pumasok ako sa kolehiyo sa Maynila. Nag-apply ako ng scholarship at pinunan ang kakulangan sa part-time na trabaho sa kainan sa Intramuros. Mahirap ang buhay. Ngunit noong panahon na iyon, may pakiramdam ako na gumagalaw ako sa sarili kong paa. Nagbago ang lahat ng 20 taon ako. Aksidente sa kalsada habang papunta sa trabaho mula sa klase. Nang magising ako, nalaman ko na hindi nagagalaw ang aking mga paa magpakailanman. Nalagay ako sa wheelchair. Nag-drop out sa kolehiyo. Nabuhay sa pensyon na ibinibigay ng gobyerno konti, ngunit iyon na ang lahat ng mayroon ako. 3 taon ang lumipas bago ko nakilala ang lalaking 2 taon na mas bata sa akin. Natigil ang gulong ng aking wheelchair sa isang mataas na curb sa may ermita. Wala akong magawa. Siya ay lumabas sa gulo at mahinahon na nagtanong, parang natural lamang. Matutulungan ko ba kayo? Walang pagmamagaling sa mukha ni Marlo. Para sa kanya, natural lang ang tumulong sa nagkakahirapan. Ang ganitong ugali ng lalaking iyon, walang kupas, walang labis, ay napakariwasa para sa akin na lagi na lang tinitingnan bilang isang aba. Unti-unti kaming naging magkaibigan, at pagkatapos ng 3 taon ng pag-ibigan, nagpakasal kami. Sa wakas, mayroon na akong lugar na matatawag na bahay. Noon, talagang naniniwala akong totoo iyon. Malinaw pa rin sa aking alaala ang unang pagkakataon na dinala niya ako sa kanilang bahay sa Batangas, 3 taon na ang nakalipas. Sa pagpasok sa malaking pintuan, may maayos at malinis na hardin. Ang bahay ay matanda, ngunit elegante, may dignidad na nagtatago sa bawat sulok. Ang pamilya Tamayo ay nangangasiwa ng isang tiradong resort na ipinamanang mula sa kanilang mga ninuno. Ang mga magulang ni Marlo ay yumao na, at ang mga gawain ng resort ay pinamamahalaan na ng 7 taong nakakatandang kapatid ni Marlo, si Ate Violeta, kasama ang kanyang asawa. Lumapit kami sa maliliit na bahay sa loob ng compound doon, nakatira si Ate Violeta, ang kanyang asawa, at mga anak. Nandito na kami. Pasensya na sa abala. Ito si Azumi, ate. Oo naman. Iyong sinabi mong kasama mo. Sa pintuan, si Violeta ay nakatayo maganda, nakabarot saya na bagay sa kanya. Tuwid ang likod at maingat ang bawat galaw. May awtoridad siya na inaasahan sa isang negosyante. Ngunit nang makita niya ako, nang bumagsak ang tingin niya sa wheelchair, kumulo ang kanyang mukha sa isang kisap mata lamang. Naintindihan ko agad, hindi ako tinatanggap dito. Hindi mo kaya ang sala? Dito na kayo sa sala ng bisita. Dinala kami sa isang silid na may malalaking salamin at maliwanag na disenyo. Kinuha ako ni Marlo at iniupuan sa leather sofa. Umupo siya sa tabi ko, si Violeta sa harap. Ipakilala ko po muli ang sarili ko. Ako si Azumi Santos, ang kasama ni Marlo. Ako naman ang kapatid niyang Violeta. Gusto kong iulat sa inyo ng maayos. Ate, gusto kong pakasal kay Azumi. Tahimik ang silid. Tumingin si Violeta kay Marlo, pagkatapos ay saglit na lumingon sa akin, bago harapin ang kapatid niya. Marlo, mayroon ka pa bang utak? Halong galit at paghamak sa kanyang boses. Natuliro si Marlo, ngunit hindi natakot. Mayroon naman. Problema iyon. Anong problema? Hindi ka ba talaga nakakakita? Si Azumi ay hindi bagay bilang manugang ng pamilya Tamayo. Maraming dahilan. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang gilid ng upuan.
Inihanda ko na ang sarili para sa posibilidad na hindi sila magpapahintulot ng kasal, ngunit hindi ko inakala na ganito kadirektang tutunggalin. Pasensya na kung nagulat kayo sa biglaan. Hindi yon ang problema. Alam mo ba kung paano ka tinitingnan ng ibang tao? Patuloy ni Violeta. Kung paano kami tinitingnan? Hoy, tigilan mo iyan, ate. Hindi ko titigilan. Hanggang hindi ninyo naintindihan ang tunay na problema, uulit-ulitin ko. Kahiyahiyang manugang na nasa wheelchair, kahihiyan iyon sa buong angkan. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa aking tainga tulad ng malakas na dagok. Hindi ito katulad ng karaniwang pagiging aba na siya kung nasanay. Ito ay tuwid na kasamaan. Violeta. Ano? Mali ba ang sinabi ko? Ang resort ay nabubuhay sa reputasyon ng pamilya. Negosyo ito. Anong iniisip ng mga kliyente? Ng mga kamag-anak? Huwag kang mangalampag ng pangalan ni Azumi. G? Sino ang nangangalampag? Azumi, balak mo bang sirain ang kinabukasan ng kapatid ko? Ulit-ulitin ng kanyang mga salita sa aking isipan. Gusto kong magsalita, ngunit namuo ang lalamunan ko. Totoo naman na dahil sa katayuan ko, mabibigatan si Marlo. Kahit ganoon, gusto ko. Mabuti naman at may pagkilala ka. Kung gayon, maaari ka bang tahimik na lumayo? Pabigat ka lang sa kapatid ko. Bakit mo gustong ipahamak ang taong mahal mo? Iyon ba? Oo naman. Hindi mo rin gusto na magsisi ang taong mahal mo. Kung titigil ka kay Marlo ng kusang loob, magbibigay ako ng kaunting tulong sa iyo. Hindi ba magandang pakikitungo iyon sa iyo? Tumayo si Violeta at ngumiti ng mapanlambing habang may kinukuha siyang papel mula sa kanyang bag. Bago pa niya inilatag ito, nagmadaling tumayo si Marlo. Sapat na. Uuwi na kami. Kahit hindi ka pumayag. Ate, magpapakasal pa rin kami. Ngunit bago iyon, humingi ka ng tawad kay Azumi. Wala akong dahilan para humingi ng tawad. Sineseryoso ko ang pamilya. Ang dahilan ay wala na itong kinalaman. Violeta, ikaw ay walang pagpapahalaga bilang tao. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Hindi sapat ang mabuting puso para mabuhay sa mundong ito. Sa pauwi mula sa bahay ng pamilya Tamayo, paulit-ulit na humingi ng tawad si Marlo. Ngunit nanimdim ang aking puso hindi dahil sa ginawa ni Violeta, kundi dahil pinapaiyak niya ang mabuting lalaking ito dahil sa akin. Bago pa ako pumasok sa kanilang tahanan, bahagya akong umasa. Kung magsasalita ng tapat, baka maintindihan niya rin. Baka tanggapin niya ako bilang pamilya. Ngunit nawala ang pag-asang iyon ng walang bakas. Mga isang buwang matapos ang pagbibisita, may handaan para sa pagpapakilala ng dalawang pamilya sa isang sikat na restaurant sa Makati. Ngunit ang nagsipunta ay mga kamag-anak ng pamilya Tamayo lamang. Alam ko na iyon simula pa. Wala akong pamilya na sasama para sa akin. Huwag kang mag-alala. Formalidad lang naman ang pagpapakila. Sinabi ko na sa aking mga kamag-anak ang tungkol sa iyong mga magulang. Sige. Salamat. Sa simula ng handaan, parang maayos ang daloy ng usapan panahon, pagkain. Kasaysayan ng resort. Habang nakikipag-usap ako ng pabababa ang tensyon, si Violeta ay halata ng mainit ang ulo simula pa simula, halatang malungkot ang pagpapakila ngayong araw na ito. Hawak-hawak ang kanyang baso ng alak, nagsalita siya ng may kunwaring pagkabigo. Hinigpit ko ang tela ng napkin at inisip ko, heto na. Hindi naman iyon kasalanan ni Azumi, sabi ni Marlo. Kahit hindi, katotohanan pa rin iyon. Narinig ko ng bihira ang isang pagpapakilala kung saan walang pumunta mula sa panig ng babae. 3 taon lang ako nang mamatay ang aking mga magulang. Hindi rin malapit sa akin ang ibang kamag-anak. Alam ko iyon. Ngunit ang hindi mo pagkakaroon ng sinumang malapit sa iyo iyon ay problema mo rin bilang isang tao, hindi ba? Kahangahangang hanggang sa pamilya mo mismo ay hindi ka gusto. Simula nang maliit pa ako at lumipat-lipat sa mga tahanan ng mga kamag-anak, wala akong matuturing na nagpalaki sa akin. Nang pumasok sa kolehiyo, halos wala na kaming ugnayan, at nang mangyari ang aksidente, walang tumulong sa akin. Hindi magsasalita si Violeta, kahit ipaliwanag ko ang lahat ng ito. Tigilan mo iyan. Si Azumi ay nagpursige sa sarili. Hindi natin malalaman mula sa labas kung tunay ngang nagpursige. Ang resulta ay nasa harap natin, walang pumunta ngayon. Iyon na ang lahat. Nang dumating ang main course, nanatili pa rin ang masamang simoy ng usapan. Oo nga pala. May gusto akong itanong. Ano? Ang kasaysayan ni Azumi. Nagtapos ng kolehiyo. Trabaho? Pensyon lamang ang kita. Hindi ba? Sabay-sabay na lumingon sa akin ang lahat sa mesa. Inayos ko ang aking upo at huminga ng malalim. Hoy, sapat na. Natural na gusto ng pamilya na malaman ang tungkol sa mapapangasawa ng kapatid mo. Azumi, maaari ka bang magpaliwanag?
Nag-drop out ako sa kolehiyo dahil nagbago ang aking katayuan sa buhay pagkatapos ng aksidente. Tungkol sa trabaho, naiintindihan ko ang dahilan. Ngunit ang isang babaeng walang diploma at walang karanasan sa trabaho na magpapakasal sa isang maayos na lalaki. Binanggit niya ang lahat ng pinakamasakit na bahagi ng aking nakaraan. Nang mag-drop out ako, ang sakit niya ay nanatili pa rin sa loob ko. Ang hindi ko pagtatrabaho. Ang pamumuhay sa pensyon. Hindi na kailangan pang ituro ng iba, ako ang nakakaalam ng pinakamalalim sa lahat. Saka na. Ang kasaysayan ay hindi hadlang. Bukod dito, maraming uri ng trabaho ngayon na magagawa sa bahay. Hindi kaya ni Azumi ng trabahong maayos. Ang kaunting kita mula sa hobby ay hindi magiging pundasyon ng buhay. Tigilan mo na. Ano ang mali? Natural na mag-ingat ang pamilya. At natural din na mag-alinlangan kung baka si Azumi ay nandito para sa kayamanan ng pamilya Tamayo. Parang sinipa ang aking dibdib. Nandito siya para sa aming kayamanan. Iyon ang iniisip nila sa akin. Hindi ko gustong umasa sa pamilya Tamayo. Iyon ang totoo. Lagi nang ganyan ang sinasabi ng mga taong ganyan ka. Ngunit sa huli, sila ang unang lumuha at humihingi ng tulong. Kasi wala kang record na nagtagumpay ng mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tumalab ng tuwid sa aking puso. Narinig ang tunog ng upuan ni Marlo habang tumayo siya. Nanginginig ang kamao sa kanyang tagiliran. Uuwi na tayo, Azumi. Wala na tayong dahilan para manatili dito. Aalis ka na naman. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Hindi ko nahahayaang manakit ka sa kanya. Kahit nagagalit si Marlo, hindi naghingi ng tawad si Violeta. Tumingin pa siya sa kabilang direksyon, para bang hindi ko siya binibigyan ng karapatang maging biktima. Sa pauwi, maraming beses na humingi ng tawad si Marlo. Ngunit ang totoo, mas masakit ang makita siyang humihingi ng tawad dahil sa akin. 3 buwan matapos ang pagbibisita, isang araw pagkatapos ng aming simpleng kasal at pagpaparehistro, tumunog ang intercom ng tanghali. Tumingin si Marlo sa monitor at bahagyang kumubot ang kanyang mukha. Si Violeta. Sa aking wheelchair, hindi ko mapigilan ang aking gulat. Pinuntahan na kami ng kapatid niya ng ganito kabilis. Huminga si Marlo at pumunta sa pintuan. Sumunod ako sa likod niya. Nakatayo sa labas si Violeta na nakaangat ang isang malaking paper bag, nakangiti. Magandang tanghali. Pasensya na sa biglaan. Magandang tanghali naman. Magdala ng regalo para sa inyong paglipat. Papayagan ba ninyo akong pumasok? Para sa sino mang hindi nakakakilala kay Violeta, maaaring tumingin siyang isang maaalahanin at mapagmahal na kapatid na nagbibigay bati sa bagong mag-asawa. Ngunit hindi madaling magbago ang tao. Sige, pumasok ka. Salamat. Maligayang pagdating. Hindi sumagot si Violeta sa akin at tumingin sa paligid ng pasukan. Habang tinatanggal ang kanyang sapatos, saka pumasok ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga hawakan sa dingding, sa sahig na walang hadlang, sa mas malawak na daanan. Pinili namin ang apartment na patas para sa wheelchair, maingat na pinag-isipan namin ang bawat detalye para sa aking kaginhawahan. Maayos ang lahat, no? Mula pa sa simula, hinanap namin ito para kay Azumi. Ganoon ba? Mahal siguro ang pagsisikap at gastos. Ang tono na iyon ay hindi na sa isang bisita na nagdadala ng pagbati. Matapos iakay ni Marlo si Violeta sa sala, lumipat ang kanyang tingin mula sa kusina hanggang sa banyo at silid tulugan. Tulad ng isang naghahanap. Malaki pala ang banyo. Siguro kailangan noon. Maikli at malamig ang sagot. At sapat upang maramdamang kinutya. Umupo si Violeta sa sofa at inilapag ang bag sa mesa. Lobo ng paboritong tinapay mula sa sikat na panaderya. Ano ba ang ginagawa mo araw-araw dito, Azumi? Nakakahalata ka ba ng pag-aasawa kay Marlo o ano? Nag-aayos ng bahay at nagbuburda. Burda. Tumingin si Marlo sa kahon sa sulok ng sala at kumuha ng isang bag. Si Azumi ay magaling sa burda. Gumagawa siya ng maliliit na gamit at nagbebenta. Trabaho? Mas mukhang extension ng libangan iyon. Tama naman. Ngayon, consignment at personal na order pa lang, kaya maliit pa ang bilang. Ito ba talaga ang sinasabi mong sinusuportahan mo si Marlo? Ang ganitong maliit na kita. Tiningnan ni Violeta ang bag na ibinigay ni Marlo, isang mabilis na sulyap at ngumisi. Hindi niya ito pinunan. Nagsimula akong magborda noong ilang panahon, matapos akong mag-drop out. Naghanap ako ng magagawa sa loob ng bahay. Sa paglalagay ng karayom sa tela at pagsusulid ng may ayos, tumitigil ang ingay sa aking isipan. Simula nang makilala ko si Marlo, hinimok niya akong ibenta ang aking mga gawa. Kahit maliit ang bilang, ang pagkakaroon ng presyo sa gawa ng aking kamay ay nagbibigay sa akin ng dangal. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang halaga ay hindi ang tanong. Lagi kang naghahanap ng magandang salita,
Ito ring apartment ay may mga kondisyon para mahanap, hindi ba? Gastos iyon. Kailangan iyon. Talagang hirap ang mag-asawa sa isang taong hindi makapagtrabaho ng maayos. Parang binuhos ang malamig na tubig sa aking likod. Totoo na hindi ako nagtatrabaho sa opisina. Ngunit hindi rin ako namumuhay ng walang iniisip. Pagkatapos ng aksidente, patuloy akong naghanap ng magagawa ko at narating ko ang buhay na mayroon ako ngayon. Ngunit para kay Violeta, walang halaga iyon. Baguhin mo ang sinabi mo. Maayos na nagtatrabaho si Azumi. Maari mo bang sabihing maayos kapag wala siyang karanasan sa labas ng bahay? Tigilan mo iyan. Huwag ka nang magalit. Nag-aalala naman ako. Hanggang kailan mo matatanggap ang ganyang bigat? Doon pa lang, pati sa harap ko, hindi na siya kumikibo sa akin, parang nandoon ako, ngunit hindi naman. Nadama ko na parang naging invisible. Ngunit ako ang kasangkot dito. Hindi ko maaaring manatili sa labas ng usapan magpakailanman. Hindi ko balak na ipasa ang lahat ng pananagutan kay Marlo. Totoo na mabibigatan siya sa pananalapi, ngunit bilang mag-asawa, sama-sama. Sa huli, umaasa ka pa rin sa kanya, hindi ba? Hindi iyon tunay na pag-aasawa. Iyon ay parang laro ng bata. Ikaw ay umaasa ng lagi sa isa. Mapagbigay si Marlo, kaya hindi niya maitatapon ang maawa siyang tao. Ikaw ay nagpapasalamat sa kanyang kabaitan lamang. Tumayo si Marlo, nanginginig ang kamao sa kanyang tagiliran. Umalis ka na. Paano ka magsasalita ng ganyan sa kapatid na nagdalaw? Kung tunay kang nagdayal, mag-ugali ka ng naaayon. Huwag mong inaabuso si Azumi. Kahit galit na galit si Marlo, hindi naghingi ng tawad si Violeta. Sa pag-alis, lumingon siya at nagsabi ng huling linya. Kasiyahan ang bagong kasalan. Ngunit malalaman mo rin agad ang katigasan ng katotohanan. Marlo, umaasa akong mabuksan ang iyong mga mata. Nang maisara ang pinto, naging tahimik ang silid. Naniniwala si Violeta sa kanyang sarili. At iyon ang nagpapagalit sa akin ng higit sa lahat. Nang lumipas na ang isang taon ng kasal, ang mga tawag ni Violeta ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Sa una, minsan sa isang buwan. Ngayon, ilang beses sa isang linggo. Tanghali man o hapon hindi mahalaga sa kanya. Nauna akong napagtanto na nililipatan niya ang mga oras na mag-isa ako sa bahay. Isang araw, habang nagbuburda ako, tumunog ang telepono. Sa nakita ko sa screen, mabigat na ang balikat ko bago pa man sumagot. Hello po. Nandoon pa ba si Marlo? Nasa trabaho pa po. Mabuti. Iyon nga ang gusto ko. Naramdaman ko ang masamang dating. Talagang tinatawagan niya ako para sa mga oras na mag-isa ako. Maayos bang pinamamahalaan ang sahod ni Marlo? Hindi kayo nag-aaksaya. Pinag-usapan namin ang bawat gastusin. Talaga? At ililista ba ninyo? Upa, kuryente, pagkain, gamot? Ang mga tanong ni Violeta ay lumagpas na sa hangganan ng isang kamag-anak at naging parang pag-iimbestigasyon na. Sinubukan kong sagutin ng maayos hanggat maaari, ngunit hindi pa rin niya nasiyahan. Wala po akong labis na gastusin. Kasi mukha kang taong hindi marunong sa halaga ng pera. Bakit ninyo nasasabi iyon? Kasi hindi ka nagtatrabaho sa labas, hindi ba? Maraming taong hindi nakakaunawa sa tunay na bigat ng pera kapag hindi sila kumikita mismo. Ninuya ko ang aking labi. Pumili siya ng mga salitang tumutusok. Kung ibabalita niya ang totoo na marunong ako sa pera dahil kinailangan ko itong matutunan, hindi pa rin siya maniniwala. Ang budget ng aking pensyon. Ang pagkalkula ng kita ng aking burda pagkatapos ng gastos sa materyales. Ginawa ko ang lahat ng iyon sa aking sarili ng maraming taon. Ngunit para kay Violeta, palagi na akong pabigat sa simula. Bakit ganyan ang pagsasalita mo sa akin? Ate, kasi minamahal ko ang kapatid ko. Ang kayamanan ng pamilya ay dapat protektahan. Ngunit ito ay usapin ng mag-asawa. Kaya nga nag-aalala ako. Hindi tumatanggi si Marlo, kaya mas mabuting sabihin ko sa iyo. Sa katotohanan, si Marlo ay mapagbigay, ngunit hindi siya taong nadadala ng iba. Ang aming mga plano sa pera at sa kinabukasan ay pinag-usapan namin ng magkasama. Sinubukan ko itong ipaliwanag ng maraming beses, ngunit palagi na lang siyang nagtatapusin ng tawag ng biglaan. Kinabukasan, tumawag ulit si Violeta. Ngayon, kaaraw-araw na naroon ang mensahe mula sa consignment ko na may dagdag na order. Masaya ang aking loob at dahil diyan, nahantad ako. Ate, unti-unting lumalaki ang aking mga order. May dagdag na. Ano ngayon? Libangan pa rin iyon ng taong walang-wala. Natigil ang aking boses. Ang saya ko ay biglang napalitan ng kawalang bisa. Hindi yun libangan. Maliit man ito. Ito ang aking trabaho. Kung trabaho nga, magkano ba talaga ang kinita mo? Para sa inyo, marahil ay maliit.
Ngunit kung patuloy itong lalaki, dahil sa kita ni Marlo kaya mo iyon, hindi ba? Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Kita ni Marlo. Habang gabi, nag-iisip ako ng mga disenyo. Nangasakit ang mga daliri ko sa karayom. Napag-aaralan ko ang mga materyales, nagdidisenyo, nagpapadala lahat ng mag-isa, at basta na lang itinakwil. Sineseryoso ko ito. Hindi ang pagiging seryoso ang usapin dito. Sa negosyo, ang tanging mahalaga ay makatulong ba ito sa pabuhay. Ngayon ay hindi pa, ngunit unti-unti itong lalaki. Sa hinaharap, mga pangarap yan. Gawin mo sa limitasyong hindi pabigat kay Marlo. Sige, lilipat na kami ng linya abala ang mga taong tulad ko. Hindi tulad mo. Hanggang sa huli, mahinahon at malamig ang boses ni Violeta. Hindi siya sumigaw. Hindi nagalit. At dahil diyan, mas malinaw na naramdaman ko ang paghamak niya sa akin. Nang uwiin ni Marlo at isalaysay ko sa kanya ang usapan, huminga siya ng malalim. Ganoon ulit si Violeta. Oh, mahirap itapon ang sinabi niya. No, sinusubukan ko ng balewalain. Ngunit kahit ano ang sabihin ko, hindi siya naniniwala sa akin. Tumingin si Marlo sa burda sa aking mesa, at mahinahon na nagsabi. Ang pinagpaguran mo nakikita ko iyon ng maayos. Natuwa ang aking puso at sabay na nasaktan. Dahil alam ko na, kahit gaano ko pakabutihan ang gawin, hindi kailanman maniniwala si Violeta. Para sa kanya, palagi akong banta sa kapatid niya. 2 taon matapos ang kasal, nagpunta kaming muli sa Batangas para bisitahin ang pamilya Tamayo. Gusto ni Violeta na makita kami. Nang ipakilala kami sa sala, kakaibang maayos ang kanyang ugali, para may inihanda siyang ibabato. Pagkatapos ng maikling pagbati, naglatag siya ng isang sobre sa harap ni Marlo. Ano iyon? Litrato ng isang babae. Pamilyang matagal ng kaibigan ng aming pamilya. Maayos ang angkan niya. Mabait, maganda ang ugali. Angkop ka sa kanya, Marlo. Nagulat ako ng husto. Tumingin ako sa mukha ni Violeta, sineseryoso niya ito. Si Marlo ay namutla at pagkatapos ay naging pula sa galit. Hanggang saan ka na? Kasal na ako. Alam ko. Ngunit ang pagkakamali ay hindi natin dapat hayaang magpatuloy. Violeta, ang sapat na ay ang makatotohanan ka. Bilang tagapagmana ng pamilya Tamayo, dapat kang mag-asawa ng isang babae na makakapagbigay ng mga anak. Sinasabi mo iyan sa harap ni Azumi. Lalo na dahil nandito siya. Mas magalang iyon kaysa magsalita sa likod niya. Mas mahal kita para palakihin ang iyong maling pagpapasya. Maagang sinabi sa akin ng doktor na dahil sa aksidente, hindi malamang na makapagsilang ako ng bata. Bago kaming nagpakasal, malinaw kong sinabi ito kay Marlo. Nagpakasal kami nang alam namin ang katotohanan. Binanat ni Marlo ang sobre at itinatapon ito pabalik sa mesa. Tinitigan si Violeta nang may nagsusunog na tingin. Huwag mong dalhin ang ganitong usapan. Kahit kailan. Sa harap ko, o sa harap niya. Hindi lang emosyon ang dapat gamiting batayan ng buhay. Ang hinaharap ay kailangang isaalang-alang. Huwag mong itakda ang aking buhay. Kung gayon, ano ang plano mo? Walang anak. May pangangailangan. Hindi ito simpleng desisyon lamang ng isang tao. Walang nasabi si Marlo. Itinulak niya ang aking wheelchair palabas ng bahay. Sa pauwi, paulit-ulit siyang humingi ng tawad, ngunit wala na akong lakas para sumagot. Mula sa araw na iyon, naging mas malamig ang relasyon ng magkapatid. Tumigil si Marlo sa pagsagot sa mga tawag ni Violeta. Ang mga kailangang mensahe ay ipinaabot sa pamamagitan ng mga manggagawa ng resort. Direktang pakikipag-ugnayan halos wala na. Ngunit si Violeta ay nagsimulang puntahan ang bahay namin kapag wala si Marlo. Isang araw sa umaga, narinig ko ang intercom. Nang buksan ko ang pintuan, nandoon si Violeta, gaya ng aking inaasahan. Kailangan nating mag-usap. Hindi magiging mahaba. Nasa trabaho si Marlo. Alam ko. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Gusto kitang kausapin ng mag-isa. Namigat ang aking likod. Si Violeta, na hindi pa abutin ang aking pagbabantay, ay pumasok at umupo sa sofa ng parang natural. Maghiwalay ka kay Marlo. Ano? Hindi ito biglaan. Matagal ko na itong gustong sabihin. Para sa kapakanan ni Marlo, kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Walang pagbabago sa mukha ni Violeta habang nagpatuloy siya. Habang nandoon ka, hindi niya maaaring simulan ulit ang kanyang buhay. Hindi yon gusto ni Marlo. Mapagbigay siya, kaya hindi niya masabi ang totoo. Pinipigilan niya ang sarili para hindi ka masaktan. Huwag ka nang dagdag na pabigat sa kanya. Habang nandoon ka, susunugin niya ang kanyang buhay para sa iyo. Bumalik siya ng ilang beses pa pagkatapos. Halos parehong usapan. Palayain mo si Marlo. Lumayo ka.
Huwag mo nang dagdag na ikinagulo ang lahat. Mahinahon, pero walang pagsalang hinihiling ang diborsyo. Gustong-gusto ko sana na sabihin ito kay Marlo. Ngunit sa tuwing akmang sasabihin ko, sinisipon ko ang aking sarili. Magiging mas masama ang relasyon ng magkapatid. Hindi ko kaya. At nang lumipas ang 3 taon ng aming kasal, nagka-aksidente si Marlo. Hindi na siya bumalik. Hindi ko matandaan ng maayos kung paano ko natanggap ang balita. Hindi ko rin maalala kung paano ako nakarating sa ospital. Ang tanging nandoon ay ang katotohanang siya ay wala na. Nang dumating si Violeta at makita ako, bumigat ang kanyang mukha. Kasalanan mo ito. Hindi ko naintindihan. Narinig ko, ngunit tinanggihan ng aking utak na tanggapin. Ano ang sinabi mo? Kung hindi mo siya nakuha, hindi ito mangyayari sana kay Marlo. Ano? Ang buong pamilya mo ay namamatay sa aksidente. Hindi ba iyon kakaiba? Nasa iyo iyon. Mababang, mapuot na boses. Hindi ko agad nakatugon dahil sa kaibuturan ko. Tinatanggap ko rin ang posibilidad na totoo ang kanyang sinabi. So, ang aking mga magulang, ang aking sarili, at ngayon si Marlo, lahat ng mahal ko ay kinuha ng aksidente. Kinabukasan, nayos na ni Violeta ang libing. Tumanggap siya ng lahat ng responsibilidad. Nagpasalamat naman ako sa umpisa, hanggang sa magsalita siya sa telepono. Pamilya na lang ng Tamayo ang daralo. Hindi mo na kailangang mag-abala. Sandali lang. Pero si Marlo, ako ang tatayo bilang alaala. Hindi mo kaya iyon. Imposible yan. Dapat akong. Abala kami. Hindi namin maabutan ang lahat kasama ka pa. Natapos ang tawag. Hinarang ako sa libing ng aking sariling asawa. Kinuha ko ng mahigpit ang telepono at nanatili akong nakatayo sa pagkalat ng katahimikan. Gusto kong umiyak ngunit walang luha. Mas mabigat pa sa pagkawala ni Marlo ang katotohanang hindi ako tinatrato bilang kanyang asawa. 2 buwan pagkatapos, walang galaw ang proseso ng mana. Sinabi ni Violeta na siya ang humahawak, ngunit tuwing tatawag ako. Mayroon po bang dokumentong kailangan ko pong lagdaan? Sasabihan kita kapag mayroon. Gusto ko lang malaman ang kalagayan ng proseso. Anong magbabago kahit malaman mo? Palagi ay doon tinatapusin ang tawag. Kahit gaano ko pang tawagan, pareho ang sagot. Sa huli, ang naibigay sa akin ay isang lumang passbook ni Marlo na halos walang laman, puno ng malalim na mga withdrawal na ilang taon na ang nakaraan. Nang matanggap ko iyon, hindi ko nalalaman kung bakit, ngunit instintibong nagpasalamat ako kay Violeta. At kapag naisip ko iyon, nahihiya ako sa aking sarili. Saan na ang ibang mga account? Sasabihan ko kapag may balita. Pasensya na. 3 buwan matapos ang libing, nilagay ko ang passbook at isang dokumento sa aking bag at pumunta sa bangko. Ang account ni Marlo ay binago na sa aking pangalan. Sa bintanilyo, paulit-ulit kong kinalkulahin kung magkano ang maaari ko pang kunin, ang pinakamarami na maaaring maibayad ng upa ngayong buwan habang may natitira para sa pagkain. Sa huli, kunin ko ang 10,000 piso. Tama po ba ito? Oo, salamat. Dati, pamumuhay sa pensyon ko lang. Nang magpakasal kami, kasama rin ang sahod ni Marlo at nakaya naming mabuhay. Ngayon na wala na siya, pensyon na lang ulit ang lahat. Ngunit ang mga bayarin ay walang awa pa ring dumarating. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Maaari po naming samahan kayo hanggang sa labasan. Hindi na. Kaya ko nang mag-isa. Ang sobre na may 10,000 piso ay pakiramdam na halos walang saysay sa aking mga kamay. Mula sa bangko, pumunta ako sa aking karaniwang sangay at nagbayad ng upa. Nang matanggap ko ang resibo, kaunti ay lumuwag ang aking katawan. Hindi pa ako palalayasin ngayong buwan. Kahiya-hiyang kaligtasan. 2 araw pagkatapos, habang tinitingnan ang aking hindi pa tapos na burda, tumunog ang telepono. Hindi kilala ang numero. Akala ko'y sales call, halos hayaan ko na. Ngunit may kumukurot, kaya sinagot ko. Si Santos Azumi po ba ito? Oh, sino po kayo? Taga-bangko po ako kung saan kayo nagbago ng pangalan sa account. May kailangan po kaming i-verify sa inyo, ukol sa proseso ng mana. Naayos ko ang aking upo. Hindi ko inaasahang direktang makipag-ugnayan ang bangko tungkol sa mana. I-verify po. Mahirap ipaliwanag sa telepono. Kung maginhawa po, maaari po kayong pumunta dito. May problema po ba? Sa ngayon, ang gusto lang namin ay makausap kayo ng personal bago kami magpatuloy. Hindi na sila nagsalita pa. Nang araw ding iyon, nagbihis ako at pumunta sa bangko. Inakay ako ng teller sa isang pribadong silid sa likod. Habang naghihintay, naririnig ko ang aking sariling tibok ng puso. Pasensya na sa abala. Kayo po ba ang asawa ni Marlo Tamayo? Oo. Naiintindihan namin na ang inyong kamag-anak ang humahawak ng proseso ng mana. Tama po ba iyon?
Oh, sinabi ni Violeta ang kapatid ni Marlo na siya ang mag-aasikaso. Hindi niya rin ako binibigyan ng detalye. Tumango ang empleyado at binuksan ang folder. Ilang kopya ang inilabas at inilatag sa harap ko. Ito ang mga dokumentong naisumite na. Pakitingnan po. Isa-isang binasa ko ang mga pahina. Maraming mabibigat na salita, ngunit agad ko nalaman ang problema. May pirma sa pangalan ko, ngunit hindi ko kinilala ang sulat kamay. Hindi ko ito sulat kamay. Iyon nga ang aming pinaghihinalaang dahilan kung bakit kami tumawag. Ni minsan ay hindi ko nilagdaan ang mga dokumentong ito. Iyon ang gusto naming kumpirmahin mula mismo sa inyo. Dahan-dahang bumaba ang lamig sa buong katawan ko. Alam ko na si Violeta ang humahawak ng proseso ng mana, ngunit hindi ko inaakalang pati ang aking pirma ay ginaya niya ng hindi ko alam. Ito ba ay ginawa at isinumite ng kapatid ni Marlo? Hindi namin maaaring magsabi ng tiyak, ngunit mataas ang posibilidad. Maingat na pumili ng salita ang empleyado. Ngunit sapat na ang kanyang sinabi para malaman ko kung ano ang nangyayari. Tinanggap na ba ng bangko ang mga dokumentong ito? Hindi pa. May mga kakaibang bagay na napansin kami, kaya pinigilan namin ang proseso habang hindi pa namin nakukuha ang kumpirmasyon ng may-ari. Kakaibang bagay. Bukod sa sulat kamay, may iba pang nakapansin kaming hindi maayos. Mapanganib na ituloy ang proseso ng walang kumpirmasyon mula sa inyo, kaya pinigilan namin, bahagya akong huminga. Kung natanggap na ang mga dokumento nang isipin ko iyon, kinakilabutan ako. Maaari akong nagising isang araw na wala na akong mapagkukunan at wala ring magagawa. Ano ang kailangan kong gawin? Una, kailangang opisyal naming makuha ang inyong pahayag. Pagkatapos, ihinto namin ang kasalukuyang proseso. Maaari bang ihinto? Habang wala kaming opisyal na kumpirmasyon, hindi namin maaaring ituloy ang kahit anong hakbang. Tumango ako habang tinitingnan ulit ang pirma sa dokumento. Unti-unti, ramdam ko ang lamig sa aking likod ang libing na hindi ako pinayagang dumalo. Ang mga dokumentong kinuha niya. Ang mga impormasyong itinago sa akin. Ang lumang passbook na ipinaalam bilang tulong. At ngayon ang aking pangalan na ginamit nang wala akong kaalaman. Hanggang kailan pa ako titigil? Sandali lang po kayo. Oh, sige po. Lumabas ang empleyado. Ilang minuto ang lumipas bago muling kumatok ang pinto. Pumasok ang empleyado kasama ang isang lalaki mga katanghalian ang edad, siguro't 6 o 9 na taon sa kanlima. Nakasuot siya ng maayos na barong at mamahaling relo. Sa isang tingin, halata ang kagalingan niya ngunit elegante at hindi mapagmataas ang asal. Inihayag ng empleyado ang pangalan. Ito si Ginoong Rinaldo Cuesta, miyembro ng board ng bangko. Natulala ako nang marinig ang pangalan. Ang taong nagpadala ng regalo sa aming kasal. Nagsalita si Marlo tungkol sa kanya, isang taong matagal na niyang kakilala. Ikaw ba ang nagpadala ng regalo sa aming kasal? Naaalala mo pa pala. Maganda ang ngiti niya. Oo. Hindi kita nakita ng personal, ngunit narinig ko ang iyong pangalan mula kay Marlo. Mabuti naman. Pasensya na sa biglaan. May dati siyang ugali na nagpapaalala sa akin kay Marlo mahinahon at mainit, ngunit may bagong tanong sa aking isipan. Bakit nandito si Rinaldo isang miyembro ng board para sa usaping ito? Dahil sa kaso na ito, hiniling ko mismo na makausap kayo, Azumi. Doon. Naupo si Rinaldo sa harap ko. Bago ang lahat, nais kong ipahayag ang aking dalamhati sa pagkamatay ni Marlo. Salamat. Biglaan talaga ang lahat. Oo. Hindi rin ako agad naniwala nang malaman ko. Tiningnan niya ako ng ilang sandali bago nagpatuloy. Matagal ko nang kilala si Marlo. Sa katunayan noong nag-aaway siya sa pamilya niya nang bata pa siya, ilang panahon siyang nanirahan sa aming bahay. Hindi ko alam iyon. Bagong impormasyon, hindi na gusto ni Marlo na pag-usapan ang kanyang pamilya. Alam ko ang tungkol sa hindi pagkakasundo niya sa kanyang pamilya kaugnay ng pagmamana ng resort ngunit hindi ko naalaman na naging panahon pa siya na lumipat sa ibang bahay. Gusto ng mga magulang ni Marlo na siya ang magmana ng resort. Si Violeta naman ay gustong-gusto rin itong hawakan. Hindi maayos ang loob ng pamilya. Oh, alam ko. Kamag-anak ako ni Marlo mula sa panig ng kanyang ina. Hindi ako nasa posisyon para magdesisyon, ngunit tuwing mag-aaway ang pamilya, tinatawagan nila ako. Doon ay lumabas ang empleyado at naiwan kaming dalawa sa silid. Azumi. Mula dito, nais kong magsalita bilang isang individual hindi bilang bangko. Oh, hiling ni Marlo sa akin na pangalagaan kita kung may mangyari sa kanya. Ilang segundo bago ko natanggap ang ibig sabihin. Ulit-uliting tinanong. Kailan pa niya sinabi iyon? Pagkatapos kayong magpakasal. Palagi siyang nag-aalala sa inyong kalagayan. Hindi ito sinabi sa akin ni Marlo. Hindi kanya sinabihan ng direkta dahil ayaw niyang magdulot ng pag-aalala. Iyon ang kanyang paraan. Nilindol ang aking puso.
Naisip ko na iniwan ako ni Marlo. Ngunit sa katotohanan, kahit hindi ko nakikita, iningatan niya ako. Kaya huwag mag-atubili. Mula ngayon, sisikapin ko ring kumilos. Salamat. Una, tiyakin natin ang iyong tunay na mga karapatan at ang mga impormasyong itinago sa iyo. Isa-isahin nating ayusin. Huwag magmadali. Susuportahan kita ng buo. Oh, salamat po. Nang matapos ang usapan, mahinahon na nagsalita si Rinaldo. Lumipat tayo ng lugar, mas mabuti iyon kaysa magsalita dito sa bangko. Sige. Inakay ako ni Rinaldo palabas ng bangko. Pumasok kami sa isang tindahan ng kape sa malapit at inakay kami sa pinakamadilim na sulok. Nang maidala na ang aming kape, tumunog ang kampanilya ng pintuan. Isang mataas na binatang pumasok at diretsyo namang lumapit. May dalang camera bag at may siyang bahagyang kayumangging balat mula sa araw. Nandito kami. Sabi ni Rinaldo. Pasensya na sa paghintay. Bahagya siyang yumuko sa harap ko at ngumiti ng maluwag. Magandang araw. Ako si Kuya Renzo Manalak, photographer. Magandang araw naman. O. B. Unang pagkakataon nating magkita ng personal. Pamilyar ang pangalan. Madalas banggitin ito ni Marlo, pinakamatalik niyang kaibigan mula pa sa kolehiyo. At pagkatapos ng aming kasal, ilang beses na nakatanggap ako ng mga postcard mula sa kanya, mga litrato ng umaga sa dagat, mga landas sa bundok, mga palengke sa bago niyang bayan na puno ng kulay. Ikaw ba ang nagpadala ng mga postcard na may litrato? Naaalala mo pa pala? Oo. Lahat ay magagandang larawan na hindi ko makalimutan. Salamat. Gusto ko sana kayong bisitahin, ngunit hindi kaya ng pagkakataon pinakamainam na ibinigay ko ang mga larawan. Nang maihanda na ang inumin ng lahat, nagsimula si Rinaldo sa seryosong usapan. Azumi, ito na ang mahalagang bahagi. Opo. Si Marlo, habang nabubuhay, inilipat ang isang bahagi ng kanyang ari-arian sa pamamagitan ng isang trust. Trust? Bagong salita. Kinabahan ako. Iniwas ni Rinaldo ang mahirap na salita at mahinahon na muling ipinaliwanag. Isipin ito bilang isang paraan ng paghawak ng ari-arian sa isang hiwalay na kahon na may malinaw na layunin kung paano ito gagamitin. Ang tagapangasiwa ng trust na iyon. Ako iyon. Sabi ni Renzo. Ikaw? Hiling ni Marlo sa akin. Sandali akong nanigas. Ang presensya ni Rinaldo at ang narinig ko sa bangko, sapat na ang mga iyon para magulat ako. Ngunit may hindi pa pala akong nalalaman. Nagsimula ng kumilos si Marlo nang mas maaga kaysa sa aking alam. Malinaw ang layunin ng kontrata. Sa simpleng salita, para pangalagaan ang iyong kabuhayan. Ako. Oo. Kahit anong gawin ni Violeta sa proseso ng mana, hindi niya maaabot ang mga pangunahing ari-arian. Akmang hahawakan ang tasa sa harap ko, ngunit natigil ang aking kamay. Bahagyang nanginginig ang aking mga daliri. Ngunit kahit sa libing, kahit pagkatapos hindi ko alam ang lahat ng ito. Iyon ang isang bagay na gusto kong hingin ng tawad. Bigla ay naging seryoso si Renzo at tumingin sa akin ng tuwid. Nandoon ako sa libing. Ngunit sinabi sa akin ni Violeta na ikaw ay nasa shock at may masamang kalagayan. Sinabi niyang huwag ko kang gambalain. Ganoon ba ang sinabi niya? Oo. Naisip ko na pabigat sa iyo ang pakikipag-ugnayan ko, kaya nagpigil muna ako. Ngunit ang resulta ay hindi ko na-realize na nahihirapan ka na pala. Talagang hihingi ako ng tawad. Hindi kasalanan ni Renzo. Ngunit ang katotohanang tinanggal ako sa libing ng sariling aking asawa, ito ay tumalab. Huwag ka na mag-alala. Hindi mo alam noon. Ngunit sana ay tiningnan ko ng maaga. Binigo ka rin ni Violeta gamit ang maling impormasyon. Ibukod natin iyon. Bahagya akong tumango. Walang galit sa akin. Lalo pang mas mabigat ang pagkakaalam na may taong nagpapaliwanag sa akin ngayon. Si Marlo ay palaging nag-aalala kay Violeta. Kapag may nangyari sa kanya, mawawalan ka ng lakas. Kaya naman naghanda siya. Ako rin ay nakatanggap ng hiling ni Marlo. Hindi ko ito gagawing kalahati, mula ngayon, kikilos na ako. Doon ko naintindihan ang dahilan kung bakit inakay ako ni Rinaldo labas ng bangko. Para ipakilala sa pinakamatalik ni Marlo si Renzo. Pinukol ng bigat ang aking puso. Naniniwala akong nawala na ang lahat. Ngunit ang mga taong pinagkatiwalaan ni Marlo ay ang nagliligtas sa akin. Sa unang pagkakataon, naniyak ako ng walang tunog. 1 linggo ang lumipas. May mga pagbabago sa aking buhay. Nang mamagitan na si Rinaldo sa proseso ng mana, unti-unti nang naging maayos ang pakikipag-ugnayan sa bangko. At higit pa iyon, inayos pa ni Rinaldo ang tulong bahay para sa akin. Siya rin mismo ang nagsamang sa mga mahahalagang lakad. Hindi na ako nag-iisang humahawak ng lahat ng pabigat. Hindi pa ganap ang katatagan, ngunit unti-unti na akong nakakahinga ng maayos. Sinabi ni Violeta na hindi na niya alam ang tungkol sa pirma ni Azumi sa mga dokumento.
Parang nagkakamali ang bangko o nag-alinlangan lang ang empleyado. Agad ko itong nakilala, nagtatangkang takasan ang katotohanan. Nang araw na yon, nandoon si Rinaldo sa bahay. Nakakalat sa mesa ang mga dokumento. Ang bangko ay hindi natatanggap ng kahit anong papeles ni Violeta hanggang hindi natapos ang opisyal na pag-verify. Kaya kahit anong sinabi niya sa inyo, huwag kayong magmadaling sumasagot. Kung may mangyari, sabihin sa akin agad. Naintindihan ko. Huwag mag-alala. Unti-unti nating ayusin. Sabay-sabay na tumunog ang intercom ng paulit-ulit. Naramdaman ko ang masamang dating at nagibik ang aking puso. Nakikilala ko ang ganitong paraan ng pagtunog. Ako ang sasagot. Ate Violeta iyon, sa tingin ko. Alam ko. Kaya lalo na, ako ang sasagot. Mahinahon na tumayo si Rinaldo at walang pag-aalangang lumakad patungong pintuan. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, kababaan ng aking kalooban. Nang mabuksan ang pinto, pumuno ng malakas na boses ang silid. Azumi, ano ba ang ginawa mo? Sa tingin mo ay maaari kang kumikilos ng ganyan at hindi mayroon kang kahihinatnan. Alamin mo ang iyong lugar. Hindi ba ito ang maling tirahan para sa iyong galit, Violeta? Biglang tumigil ang boses na marahas. Sa sala, naramdaman ko agad ang pagbabago ng hangin. Inihanda ko ang aking wheelchair at dahan-dahan na pumunta sa pintuan. Nakita ko roon si Violeta, mukha niyang puno ng galit at sa harap niya, nakatayo si Rinaldo. Nagnanggap si Violeta ng katahimikan at nagtanong. Bakit narito ang isang mataas na opisyal ng bangko sa bahay na ito? Bumalik ka sa iyong trabaho. Nasa kahit saang lugar ako, wala kang karapatang sabihin sa akin ang gagawin ko. Pamilya ng Tamayo ang may kinalaman dito. Wala kang lugar rito. Mayroon. Dahil ito ay may kinalaman sa ari-arian ni Marlo. Pinindot ng puot ang labi ni Violeta. Tumingin siya sa akin ng may galit. Ano ang sinabi mo sa bangko? Sabihin mo sa akin ngayon. Tinanggap lang po ako para sa opisyal na pag-verify. Kasinungalingan. Ang proseso ng mana ay biglang natumigil. Dahil sa iyo iyon. Hindi dahil sa akin. Dahil sa mga kahina-hinalang dokumentong isinumite, at dahil ako bilang tagapagmana, ay hindi man lang tinanong. Sa dati, marahil mabibigo na ang aking loob sa ganyang pag-atake. Sa malakas na presyon, marahil sa suko na ako. Ngunit hindi ngayon. Mayroon na akong mga mapagkakatiwalaang kakampi. Natural lamang na natumigil ang proseso. Ang mga dokumentong puno ng duda ay isinumite, at ang nagpirma sa pangalan ko ay wala akong kaalaman. Hindi ko alam ang iyong sinasabi. Tigilan ang pagpapanggap. Ako ay isa sa mga tagapagmana ni Marlo at may karapatang malaman ang lahat. Malalim na boses ni Rinaldo, hindi nagbabanta, ngunit mabigat at may paninindigan. Agad na naramdamang hindi na maaaring magtulak ng ganoon kadali si Violeta. Bakit ka pa nakikialam dito? Dahil si Azumi ay mahalaga kay Marlo. At hiling niya sa akin na pangalagaan siya. Marlo? Oo. Mula ngayon, hindi na ito maaaring ituloy ayon sa iyong kagustuhan. Nagbago ang mga mata ni Violeta sa sandaling iyon. Alam niya nang hindi siya makakapagtulak sa isang miyembro ng board ng bangko ibang usapin na ito. Kung gagawa siya ng hakbang, mapanganib ang kanyang sariling posisyon. Uuwi na lang ako. Hindi kailangan. Ano? May mga itinago ka pa? Hindi ba? Magandang pagkakataong ito. Dito tayo mag-usap ngayon at nang maging malinaw ang lahat. Natigil si Violeta habang akmang lalayo. Naging tensyonado ang hangin sa pasukan. Wala akong obligasyong gawin iyon. Mayroon ka. Dahil sa lahat ng iyong mga ginawa, natural lamang na hingin ang paliwanag. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang dalawa. Ang ari-arian ni Marlo, alam mo lahat iyon. Anong ari-arian? Hindi ang resort. Ang iba pang korporasyong iniwan ng inyong mga magulang. Gulat na lumitaw sa aking mukha. Korporasyon? Si Marlo ay opisinista lamang. Hindi ko naalaman na mayroon siyang minamana mula sa kanyang mga magulang. Anong korporasyon? Ibang legal na katauhan sa resort. Ang tunay na pamamahala ay iniiwan ng mga eksperto, ngunit ang malaking bahagi ng mga pagbabahagi ay nasa pangalan ni Marlo. Ano ngayon? Hindi mahalaga ang usapang iyon sa ngayon. Ngumisi si Violeta nang may kaunting galit ngunit may takot sa kanyang mga mata. Gusto mo rin ang korporasyong iyon. Iyon ang tunay na dahilan ng iyong pagmamadali sa mga dokumento. Huwag kang gumawa ng sariling kwento. Katotohanan ito. Kaya mo sinubukang mapigilan si Azumi para makontrol ang lahat. Biglang naging matalim ang mga mata ni Violeta. Nakaramdam ako ng pagkakaisa ng mga piraso. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano ang kalagayan ng resort na iyong minamana? Ang aming negosyo ay hindi mo pakialam. Mayroon akong kinalaman. Direkta itong nauugnay sa dahilan kung bakit sinubukan mong hawakan ang ari-arian ni Marlo. Biglang naging malamig ang kanyang mga mata.
Hindi ko pa nagsalita, ngunit nagpatuloy ako. Ang resort, noong namatay ang inyong mga magulang, ay pula na ang kita. Pinagsabihan ka ng mga taong mas maalam habang hindi pa ganoon kalaki ang pagkalugi, mas mabuting ayusin. Ngunit hindi ka nakinig. Sinabi mong kaya mong iahon ang resort, nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Violeta habang nagpatuloy si Rinaldo. Lalo pang lumaki ang pagkalugi at humina ang daloy ng pera. Kaya nagmadali ka sa mana ni Marlo. Mali iyon. Bakit mo pinigilan ang pagkumpirma kay Azumi? Hindi ba para makuha ang ari-arian ng asawa ni Marlo? Walang sagot. Lumingon lang si Violeta sa ibang direksyon. Sapat iyon bilang kumpirmasyon ng haka-haka ni Rinaldo. Hindi mo na kaya ang resort. Kaya naman gusto mo rin ang mga pagbabahagi sa ibang korporasyong minanang ni Marlo. Lahat iyon ay inyong sariling haka-haka. Hindi. Makikita ng sinuman sa simpleng pag-iisip. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagsama-sama ng mga punto. Ang libing na hindi ako pinayagang dumalo. Ang mga dokumentong kinuha. Ang mga impormasyong itinago. Ang lumang passbook na ibinigay bilang tulong. Lahat ay para itaboy ako ng malayo. Mula pa sa simula, iyon ang balak mo. Mali iyon. Kung tinanggal mo ako sa larawan, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Hindi agad sumagot si Violeta. Kinukuha ang supot niya ng may pag-iingat. Hindi na ninyo magagawa iyon. Ang bangko at ang korporasyon, hindi na maaaring ituloy ayon sa iyong kagustuhan. Walang silbi ang lahat ng ito. Kahit umalis ka, hindi mabubura ang mga katotohanan. Walang mangyayari sa inyo. Iyon ang huling salita niya bago tumalikod. Malakas na isinara ang pinto. Naging tahimik ang pasukan. Nanatili akong nakatayo habang tinitingnan ang lugar kung saan nakatayo si Violeta. Ang mga katotohanang nalunod sa aking kalungkutan ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Ang tunay na gustong protektahan ni Violeta ay hindi ang pamilya kundi ang pera para takpan ang kanyang mga kabiguan. Isang buwan pagkatapos, hapon ng isang araw, nakaupo ako sa aking mesa na may burda sa tuhod. Nagtatagpo ng mga kulay habang pinupuno ang mga talulot ng bulaklak. Tumunog ang telepono. Si Renzo ang pangalan sa screen. Hello. Kumusta? May oras ka? Oo naman. Bakit? Makinig ka muna bago ka magulat, malaki ang reaksyon. Hindi ko naiintindihan, kaya naguluhan ako. Reaction sa ano? Iyong mga larawan ng iyong mga gawa na pinahintulutan mong kunan ko noon, naaalala mo. Napost ko iyon sa social media. Naaalala mo? Oo naman. Mas malaki ang naging reaksyon kaysa sa inaasahan ko. Nang malaman ni Renzo na nagbebenta ako ng mga burda, nag-alok siya na kunan ng litrato. Pinili niya ang oras na maliwanag at marami pang kulay para maaari pang makita ang pagkakapatong ng tela at ang pagbabago ng sinulid. Bawat litratong kinuha niya ay tila nabuhay ang aking mga gawa. Maraming nagsabi na kahanga-hanga ang iyong detalyeng gawaing kamay. Ang disenyo at kulay ay napakaganda rin. Talaga? Oo naman. May mga reaksyon ding mula sa ibang mga artisanong handmade. At kulay. Nagpigil si Renzo sandali. May lumabas na mensahe mula sa isang gallery. Gallery? Tumaas ang aking boses. Narinig ko si Renzo na bahagyang tumawa, at pagkatapos ay naging seryoso ulit. Gusto nilang mag-exhibit ng iyong mga gawa. Gusto nilang makita ang lahat ng iyong mga piraso ng magkasama. Ang aking mga piraso? Oo. Hindi bilang isang simpleng hobby kundi bilang isang tunay na exhibit. Napansin ng maraming tao ang inyong trabaho. Magtiwala ka sa iyong sarili. Mabilis na ang sumunod na mga pangyayari. Si Renzo ang nag-asikaso ng pakikipag-ugnayan sa gallery. Pinag-usapan namin kung aling mga piraso ang itatampok at ang schedule ng pagdadala. Hindi malaki ang lugar ngunit puti ang mga dingding at malambot ang ilaw, isang mapayapang espasyo. Nagbuhat ako ng karayom hanggang gabi at gumawa ng ilang bagong piraso. Si Rinaldo, habang sinasabihang huwag masyadong magsipag, ay tumulong sa pagbili ng materyales at pag-aayos ng transportasyon. Sa unang araw ng exhibit, nakatayo ako ng kaunting layo at tinitingnan ang aking mga gawa sa dingding. Mas maliwanag ang mga kulay at sinulid kaysa sa nakita ko sa bahay. May mga taong humahanga, tumitigil at masusing tumitingin. Sa bawat tao, lalo namang nagalaw ang aking puso. Sa kalagitnaan, tumawag ulit si Renzo. Azumi, benta ng benta ang mga piraso mo. Halos wala nang natitira, talaga. May mga nagtatanong pa ng dagdag. Sa ganitong bilis, malamang maubusan tayo. Kaya subukan na ring pag-isipan ang susunod na hakbang. Nangyari nga iyon. Sa maliit na exhibit, lahat ng aking mga itinitinda ay nakahanap ng bagong tahanan. Unti-unting lumaki ang mga order at may ilang nagsabi pang sila ay naging tagahanga ng aking gawa. Nang simulan akong tawaging artisana, medyo nahiya pa rin ako sa simula.
Parang para sa ibang tao ang salitang iyon, hindi para sa akin. Ngunit habang lumaki ang mga numero ng kita, habang dumadating ang mga bagong kahilingan, habang pumuno ang aking schedule ng mga bagong pangako, unti-unti ring kumupas ang aking mga pag-aalala sa pera. Ang mga taong pinagtiwalaan ni Marlo ay nagbigay sa akin ng pagkakataon. Dahil sa panahong iyon, hindi ko inabandona ang burda. Isang linggo pagkatapos, inakay ako ni Rinaldo at Renzo pabalik sa Batangas. Sa pagpasok sa pintuan ng bakuran, biglang bumalik ang alaala ng aming unang pagbibisita. Naging mabigat ang aking tiyan. Ngunit ngayon, hindi ako matatakot tulad ng dati. Nandoon ang dalawa sa aking tabi. Nang ipakilala kami sa sala, kumuot ang mukha ni Violeta. Malaking grupo pala ang dumating. Narito kami dahil mayroon kaming hiling. Hiling? Ang mga dokumentong kinuha mo. Ibalik mo ang mga iyon. Naging matalas ang mga mata ni Violeta, ngunit sa kanyang mukha, maliwanag ang pagod. Ang passbook ni Marlo. Ang insurance policy. At ang mga dokumentong may kaugnayan sa mana, ibalik mo ang lahat. Hindi ko kinuha ang mga iyon. Iningatan ko lamang para sa proseso. Iningatan. Hindi ba mas tama ang ninakaw? Paano ka nangahas na magsalita ng ganyan sa akin? Alamin mo ang iyong lugar. Kahit inaatake ako ng ganoon, hindi ako natakot. Alam ko kung ano ang mangyayari kapag sumuko ako ngayon. Ako ang asawa ni Marlo at isa sa mga tagapagmana. Mayroon akong karapatan at responsibilidad sa kanyang ari-arian. Pamilya ng Tamayo si Marlo. Ang kayamanan ng pamilya ay pipangalagaan ko. Iyon ay maling pag-unawa. Mababa ngunit malinaw ang boses ni Rinaldo. Sumimangot si Violeta. Ano ang di umano'y mali? Ang mana ay pinamamahalaan ng batas at kontrata. May sariling sitwasyon ang aming pamilya. Kahit may sariling sitwasyon, hindi mo maaaring alisin ang isa sa mga tagapagmana nang wala itong pahintulot. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon sa aking dibdib. Ang mga nararamdamang hindi ko mabigkas ay nahanap na ng salita. At hindi na rin maaaring kusang loob mong gawin ang gusto mo sa ari-arian ni Marlo. May nagbigay sa aking hiling si Marlo. Kinuha ni Renzo ang isang sobre mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Sa loob nito ay kopya ng trust contract at mga kaugnay na dokumento. Nang makita ito ni Violeta, bahagya siyang napalayaw ng mga mata. Tulad ng alam mo, bago mamatay si Marlo, ang mahahalagang bahagi ng kanyang ari-arian ay inilipat sa trust. Hindi ko iyon naalaman. Kahit hindi mo alam, may bisa pa rin ito. Ang tagapangasiwa ay si Renzo. Ang layunin ng kontrata ay ang protektahan ang kabuhayan ni Azumi. Hindi umabot ang kamay ni Violeta sa sobre. Sa halip, tinitigan niya ako. Maingat naman ang paghahanda. Iniwan ito ni Marlo para sa akin. Ngunit ang paghawak sa pera ng pamilya. Hindi hawak pinangalagaan. Ilang sandaling katahimikan. Gustong magsalita ni Violeta ngunit wala na siyang masabing salita. Kaya kahit anong gawa mo sa mga dokumento, hindi mo maabot ang mga pangunahing ari-arian. Ang natitira mong pagpipilian ay ang sumunod sa tamang proseso ng mana o harapin ang mga kahihinatnan ng batas. Hindi ko gustong makipag-away sa inyo. Kung gayon, sumuko ka na. Kahit anong sabihin mo, hindi ako sumusuko. Gusto kong matiyak ang mga karapatang ibinigay sa akin. Gusto ko ring maging karapat-dapat na asawa ni Marlo. Pagkatapos ng aking pagsasalita, kaunti akong nagulat sa aking sarili. Dati, hindi ko kayang harapin ang sinuman ng ganito. Ngunit ngayon, alam ko na ang mga inihanda ni Marlo para sa akin. Alam ko rin na may mga nagmamahal sa akin. Ibalik mo ang mga dokumento. Ang passbook at insurance policy. Kung makikipagtulungan ka, maayos na magpapatuloy ang proseso. Kapag pumalag pa rin, lalo pang masasama ang iyong sitwasyon. Banta ba iyon? Hindi. Katotohanan ito. Pinindot ni Violeta ang kanyang mga labi at sa wakas ay tumayo. Binuksan ang isang drawer sa aparador at kinuha ang kahon na may susi. Mula roon, inalis ang mga sobre at passbook at ibinato sa mesa. Sige na. Titingnan ko. Tuloy na. Salamat. Mula ngayon, sa tamang proseso na ang lahat, kung gusto mo. Palayas ang tono. Ngunit sa likod nito ay tiyak na may takot. Dahil sa trust contract, hindi na niya maaaring makuha ang lahat ng ari-arian. Natanggap na niya ang katotohanang iyon. Isa pa. Ano pa? Hihiling ako ng kabayarang moral mula sa iyo. Ha? Medyo nagulat ang tinig na may kasamang iba't ibang uri ng sorpresa. Ilang segundo ay nanatiling nakatayo si Violeta bago umiling at ngumisi ng may paghamak. Ano ang iniisip mo? Sineseryoso mo ba iyon? Sineseryoso ko. Para sa pamilya, labis-labis iyon. Wala itong pupuntahan.
Dahil may sapat na dahilan ang usapang ito, nagsasalita tayo ngayon. Nang magsalita si Rinaldo, matalim na tiningnan siya ni Violeta. Hindi lumingon sa ibang direksyon at nagpatuloy. Sa aming unang pagbibisita, sinabi mo sa harap ko na ang manugang na nasa wheelchair ay kahihiyan ng angkan. Sinasabi mo pa iyang lumang usapin. Sa handaan ng dalawang pamilya, pinuri mo sa harap ng lahat ang aking pag-drop out at kawalan ng trabaho, at sinabing baka nandito lang ako para sa kayamanan ng pamilya Tamayo. Labis-labis ang iyong isinasaalang-alang. Huwag kang magpanggap na biktima. Mainit ang aking tiyan sa galit, ngunit pinilit ko ang sarili na manatiling mahinahon. Matapos ng kasal, paulit-ulit kang tumawag para makialam sa aming buhay. Tinawag mong paglalaro ng bata ang aking burda, at tinanggihan mo ang aking trabaho. Sapat na ng pagiging mag-asawa. Humingi ka ng larawan ng babae para makasal daw ulit si Marlo. Puntahan mo ang bahay kapag wala siya at ulit-ulitin mong hingin ang diborsyo, lahat iyon ay naalala ko. Sa sandaling iyon, naging yelo ang hangin sa sala. Nanigas si Rinaldo at Renzo, hindi maaaring maniwala sa narinig. Sa wakas, nagsalita si Violeta ng mahirap. May patunay ka? Mayroon. Anong sinabi mo? Nandoon ang inyong mga mensahe. At ilang tawag ay may naitala akong audio. Sapat iyon bilang ebidensya. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang mukha ni Violeta. Nagalaw ang kanyang mga mata at nawala ang lakas ng iyong pagpipigil. Ginawa mo ito sa iyong sarili, Violeta. Huminto ka na sa paglaban. Huwag nang palalalain pa. Kapalaran lang ang gusto ko. Anong mali doon? Kahit anong dahilan, wala kang karapatang yapakan ang karangalan ng ibang tao. Nabibiktima? Sapat na iyang pagpapalaki ng sarili. Hindi ako nagpapalaki. Sinasabi ko lamang ang nangyari. Biglang malakas na tinampal ni Violeta ang mesa. Lumukso ang sobre at malakas na umalingaw-ngaw sa sala. Nawala na ang kalmado sa kanyang mukha. Lumabas na kayo. Ngayon na. Hindi pa tapos ang usapan. Maingay. Lumabas na. Kahit umalis ka, hindi mabubura ang mga record. Wala itong mangyayaring mabuti sa inyo. Iyon ang huling sinabi niya bago tumalikod. Pumunta siya sa kabilang silid at sumigaw ng utos sa mga utusan na palayasin kami. Kung gayon, uuwi na kami ngayon. Inakay kami ni Rinaldo at Renzo palabas ng sala. Habang lumalabas, patuloy pa rin ang sigaw ni Violeta sa likod. Hindi niya kami siya ang nangontra siya. Isang linggo pagkatapos, tumunog ang kampanilya ng pintuan. Kasama ko si Renzo sa bahay. Pinag-uusapan namin ang mga dagdag na order mula sa exhibit at pinaplano ang susunod na mga piraso. Nang walang iniisip, tumingin ako sa monitor at huminto ang aking paghinga. Si Violeta. Ang nakita ko. Sasagutin ko. Oo. Sarili ko na ang sasagot. Ayoko na umurong. Kahit ganoon ang sinabi ko, mabilis ang tibok ng aking puso habang pumunta sa pintuan. Nang buksan ko ito, nakita ko si Violeta. Mas pagod kaysa dati. Maayos pa rin ang kanyang itsura, ngunit mapansin ang gaspang sa ilalim ng mga mata niya. Ngunit kahit gayon ang kalagayan niya, hindi pa rin tawad ang unang lumabas sa kanyang bibig. Kausapin mo ako sandali. Dito na sabihin ang dahilan mo. Sigurado na akong hindi ako papasok. Pakisuyuan mo na lang ako. Kakaibang baba ng tono mahiwaga. Nag-iingat ang katabi kong si Renzo at isang hakbang ay lumabas. Gusto kong sabihin sa mga kamag-anak na nagkakasundo na tayo. Natapos-tapos na ang lahat. Ha? May kumakalat na maling impormasyon. Na nang abuso raw ako sa'yo. Na pinalabas mo raw sa libing. Iyon ang usapan sa lahat. Ganoon ba? Nagbabago na ang tingin sa akin sa lugar. Ang mga kasosyo sa negosyo, iba na ang asal. Pati mga empleyado parang malamig na rin. Nang marinig ko iyon, naintindihan ko. Ang mga ginawa ni Violeta ay kumakalat na sa mga kamag-anak at sa lugar. At ngayon, ginagamit niya ako para ibalik ang kanyang reputasyon. Gusto mo bang magsinungaling ako? Hindi sinungaling. Kapag nagtapos tayo rito at nagsabi tayo na nagkakasundo na totoo na iyon, hindi ba? Hindi ko magagawa iyon. Huwag ka nang makialam. Ito ay pamilya. Nagbago ang mukha ni Renzo. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita na ako. Kung tunay na pamilya, hindi mo sana ginawa ang lahat ng iyon. Iyon ang nakaraan na. Bukas tayo ngayon. Hindi ko maaaring kalimutan. Bakit ka nagtitigas ng ulo? Hinawakan ko ang hawakan sa pintuan. Alam kong ang katakutan ay nandoon pa rin. Ngunit alam ko rin na kung may oras na pumayag akong mag-atubili mauulit ang lahat. Hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Hindi ko ibibigay ang mana ni Marlo. At hindi ko aalisin ang aking paghingi ng kabayaran. Iyon ang aking pasya. Sa sandaling iyon, naging pula ang mukha ni Violeta. Nawala ang mahinhin niyang tinig at lumabas ang hubad na galit. Sino ang iniisip mong ikaw?
Kahit nasa wheelchair ka ay akala mo'y may lakas ka. Problema ang mga salitang iyon. At naitatala pa rin ang mga ito. Naitatala? Nagulat si Violeta at sa susunod na sandali, subukan niyang hawakan ang aking wheelchair sapot. Umatras ako at agad na nakaharang si Renzo. Huwag niyan. Azumi, harapin mo ako ng tuwid. Pag-usapan nating mabuti ito. Kapag patuloy ka, tatawag na kami sa pulis. Gawin mo. Sa sandaling iyon, totoo namang kinuha ni Renzo ang kanyang telepono. Walang pag-aalangan, tuloy-tuloy at madali ang galaw. Pulis? Nagsisigaw at nanggugulo dito. Hindi nagtagal ang panahon bago dumating ang pulis. Kahit sinubukan pa ni Violeta na magpaliwanag, ang kanyang magulong paghinga at ang kaguluhan sa harap ng pintuan ay sapat na patunay ng nangyari. Sa huli, sinamahan si Violeta ng mga pulis. Pag-usapan natin ito. Sino ang iniisip mong ikaw? Azumi, tandaan mo ito. Iyon ang aming sasabihin sa inyo. Babayaran ninyo ang lahat ng ginawa ninyo. Paalam. Unti-unting lumayo ang boses ni Violeta. Naging tahimik ang harap ng pintuan. Maayos ka ba? Tumingin ako kay Renzo at bahagya akong tumango. Hindi ko pa alam kung tunay akong maayos. Ngunit nakapag-alis na ako ng malinaw. At may lakas ng loob. 3 buwan pagkatapos, narinig ko na si Violeta ay pinaghahabla ng mga kamag-anak matapos ang pangyayaring iyon sa pulis. Hindi lang ang kahihiyan sa pamilya ang issue, kundi ang lahat ng kanyang mang-aabuso at paghamak sa akin na lumabas sa liwanag. Sa huli, pinili ni Violeta na isuko ang kanyang bahagi ng mana kasama ang lahat ng iba pang pagtutol. Malamang ay naintindihan na niya na lalo pa siyang mapapasama kung patuloy pa siya. Ang usapin ng huwad na pirma sa aking pangalan ay hindi na naging malaking issue, malamang ay naprotektahan ito ng mga impluwensya ng pamilya Tamayo. Ngunit ang katotohanan ay nagawa kong makatanggap ng mana ni Marlo. Nagbayad si Violeta ng kabayarang moral sa akin, kasama ang mga pautang na dala-dala niya. Kailangan niyang ibenta ang resort pati ang lupain nito. Nabayaran ang mga utang at kabayaran, ngunit halos wala nang natira sa kanya. Bukod pa rito, iniwan siya ng kanyang asawa kasama ang mga anak. Nagsimulang mamuhay ng mag-isa si Violeta sa isang lumang apartment sa bayan. Wala nang damit na ganoon kaganda ang suot niya. Mahirap ding makahanap ng trabaho dahil sa reputasyong nasira. Unti-unting lumayo ang mga kamag-anak at mga kakilala. Tradisyon, kayamanan, pamilya, lahat ng sinubukan niyang pangalagaan sa pamamagitan ng panlilinlang at pang-aapi ay wala na. Humigit kumulang 1 taon pagkatapos, naibalik ko na ang tahimik at matiwasay na buhay. Ang lahat ng mana ni Marlo ay nasa akin na. Ang korporasyong namana niya mula sa kanyang mga magulang ay pinapatakbo pa rin ng mga eksperto tulad ng ginawa niya ito noong nabubuhay pa siya. Ang insurance ay natanggap na. Ang lahat ng account ay nakapangalan na sa akin. Wala na akong inaasahang humabol na bayarin buwan-buwan. Para bang panaginip ang mga araw ng pag-aalalang iyon. Patuloy ko ring ginagawa ang aking burda. Dahil sa tulong ni Renzo sa mga larawan at pag-post, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga nagtatandang tao sa aking gawa. Ngayon, kasama si Ronaldo sa mga plano, usap na kaming magrehistro ng negosyo ng opisyal. Ang maliit na bagay na maingat ko itong pinagtutuunan mula ng matagal, ay unti-unti na ring nagtatayo sa sariling mga paa bilang tunay na kabuhayan. Ipinagmamalaki ko iyon. Matapos ang mga kaguluhan sa pamilya Tamayo, natanggap ko na rin ang abo ni Marlo. Nang unang matanggap ko ang kahon, halos hindi ako makahinga sa kaliwanagan nito. Ang buong buhay ng taong iyon narito lamang ba sa maliit na kahon na ito? Ngunit ngayon, ang pag-aalay ng panalangin kay Marlo tuwing umaga ay naging bahagi ng aking araw-araw. Nang isang araw ay lumipat ako mula sa aking mesa patungong altar, mahinahon akong huminga at nagdasal. Ayoko na lamang na maging kinakalinga ng mga iniwan mo sa akin. Magpupunyagi ako para sa aking sarili. At pagkatapos ng aking panalangin, tumingin ako sa kanyang larawan at ngumiti.